Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nakita ko itong interview ni Sara Duterte. Sabihin na naman ng mga DDS, puro ka na naman si Sara. Puro ka na naman mga Duterte. O tanongin niyo sarili niyo, bakit si Duterte, ang mga Duterte, ang mga DDS, bakit puro si PBBM ang binibira ninyo? Tinaningan agad, may taning agad si Sara Duterte dito sa 20 pesos per kilo na bigas na programa po ng administrasyon ni PBBM. Una, hindi siya makapaniwala eh. Kasi campaign promise daw yan eh. Sabi ni Sara, imposibleng mangyayari yan eh. Imposibleng matutupad yan eh. Inatupad. Hindi matanggap ni Sara Duterte yan. Ngayon, bitter. May taning na agad. At ang sinasabi niya, hindi daw po yan magiging sustainable. Wow. Inunahan mo ang presidente? In-underestimate mo ang presidente? Di ba napahiya ka na ng una? Sabi mo, hindi posible yan. Campaign promise lang yan noon. Bakit na maging posible? Bakit nangyari? Tapos ngayon, syempre, nandyan na eh. Napahiya na eh. Pahiya na ng konti eh. Ang kwento nila ngayon, hindi magiging sustainable yan. Saglit lang yan. Hindi tatagal yung ganyang programa na yan dahil hindi nila alam kung paano daw gawin yan. Coming from Sara Duterte, ha? Wow! Wow! Look who's talking. Ang nagsalita, yung wala pang accomplishment. Diba? Anong nagawa ni Sara? Kundi pumuna sa administrasyon. Oh, pakinggan natin ka-coffee ito. Nasa Politico.com ito. Vice President Sara Duterte doubts the Marcos administration can sustain the 20 pesos per kilo rice subsidy program, calling it an election stunt amid the poor poll numbers of its candidates. Ito daw pong ginagawa na pagbebenta ng murang bigas para solusyonan yung mababang numero sa mga ratings, mababang numero sa survey ng mga kandidato po ng alyansa ng gobyerno ni PBBM. So yan daw pala yan. Nako, talaga nga naman oo. Ilang beses na pumapalpak si Sara Duterte sa mga ganyang statement niya. Mababa daw ang rating ng alyansa candidates. Wow, sige ha, tingnan natin ha. Yung resulta ng eleksyon ha, tingnan natin kung ilan ang lulusot sa PDP na kinakampanya niya at ilan ang lulusot sa alyansa. Balita ko isa or dalawa lang ang lulusot sa PDP samantala sa alyansa. Sure win na dyan ang 7. Sino ngayon ang mahina? Pangalawa, let's i-assume na natin ka-coffee na political stunt yan. Di ba nakinabang ang tao dyan? Dito sa 20 pesos per kilo ng bigas, maraming testimonial. Nagsalita sila. Noon, binibili nila itong bigas ito sa halagang 40 pesos mahigit. Ngayon, 20 pesos na lang. Ang dami nakabili. Pansamantalang itinigil siya sa Visayas dahil mag-eleksyon. Kumukuha pa ng papeles mula sa COMELEC. But eventually, magre-resume yung pagbebenta nitong 20 pesos per kilo ng bigas. And sinasabi na po ng Department of Agriculture na kaya nila yan until the end of this year. As of the moment, ha? Until the end of this year. Excuse me. Excuse ulit. So, hindi sustainable. Sige. 3 taon pa ang presidente. Tingnan natin kung hindi masustain ng presidente. Pero I doubt. Kasi kung ang nagsasalita, may napatunayan, pwedeng maniwala ka pa. Wala eh. Puro paninira lang sa gobyerno yung nagsasalita. Wala namang napapatunayan. Doon ako sa may napatunayan. O tahimik lang. Maya-maya, nandiyan na yung programa, magugulat ka. Ini-implement na isang programa. Dito sa 20 pesos per kilo ng bigas. O pasado yun, biglang sumulpot na lang yan eh. O mabibili na itong 20 pesos. Diba? Yes, subsidy ng gobyerno yan. Wala tayong magagawa dyan. Buti nga nagsasubsidize ang gobyerno dyan eh. Excuse me. In a media interview on May 3, 2025, Duterte says the cheap rice rollout was just pambobola and proof that the administration is panicking and unprepared, sabi ni Sara Duterte. Wow! Grabe magsalita si Sara. O kala mo, pinakamagaling na leader. Nagpapanik daw po ang gobyerno na ito ni PBBM at unprepared. Ibig sabihin, hindi handa ang gobyerno na ito sa programa na yan na 20 pesos per kilo ng bigas. Unprepared. Coming from Sara Duterte, ha? Hoy! Para sinasabi niya, Marcos, unprepared ka. Oh, Marcos, nagpapanik ka. Ang gobyerno mo nagpapanik. Ganun ba ang itsura ng nagpapanik?
ang nagpapanik na may accomplishment, si Sara, ano siya? Sige, i-describe nyo. Paano mo na lang i-describe? Kung ang gobyerno na to ni PBBM nagpapanik na, paano mo na lang i-describe ang administrasyon ni Sara, if ever? Ngayon, vice presidente siya, dapat may napapatunayan siya. Anong nagawa niya? Wala kang mabigay na isang nagawa ni Sara Duterte. Asaan ang nagawa niya? Walang-wala. Maski kay Leni Robredo, walang ipapantay ang si Sara Duterte. Tapos, ang lakas ng loob na sa kanya pa manggagaling na i-describe niya itong gobyerno na ito na nagpapanik. At hindi handa. At ito po ipambobola lang. Wow! Sara Duterte. Hindi mo nga mapaliwanag yung problema mo sa confidential funds eh. Excuse me, sinisipon tayo eh. Sarili mo, hindi mo maipagtanggol eh. Tapos kung makapuna ka sa gobyerno, unprepared, at nagpapanik. Pakinggan natin yung sinasabi niya dito. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, pangangailangan. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIC, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na, yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong kung paano gawin yan. Wait lang. Hindi talaga nila kayang gawin yan at hindi sila marunong kung paano gawin yan. Wow! Ibalik natin ang tanong kay Sara, ma'am, kaya mo? Kaya mo ba? Sana nga nag-initiate ka, 3 taon ka dyan sa OBP. Sana nag-initiate ka kung paano gawin yan. Sana nag-propose ka sa presidente. Ganito yan, Mr. President, ito ang gawin mo. May narinig ka ba? Tapos ang pula niyan yan, hindi talaga nila kayang gawin yan. Siya pa nagsasalita na hindi nila kaya yan. Aba, matindi pala. Itong si Sara Duterte. Nakakahiya naman kay PBBM. Nakakahiya naman kay Secretary Laurel ng Department of Agriculture. Nakakahiya naman sa mga opisyal ng gobyerno ang magsasabi lang sa'yo yung walang accomplishment at sasabihan ka na hindi nyo kaya yan. Na pambobola lang yan. Wow, isa pa, pakinggan pa natin ito. Kapal na mukha. May pagkamakapal to ka, Coffee, ha? Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIC, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na, yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, Hindi sila marunong at nagpapanik sila sa pagbagsak ng kandidato ng alyansa. Ang tibay ni Sara, oh. Hindi mo alam kung ano pinaghuhugutan niyo dyan, eh. Hindi nyo kaya pala, eh. Nagpapanik pala kayo, eh. Kayong gobyerno ni Marcos, eh. Oh, sino magaling? Si Sara lang ang magaling. Yon, gusto niyang palabasin. Lahat ng gagawin ninyo, palpak. Lahat ng gagawin ninyo, pamumulitika. Hindi nyo kaya yan, hindi kayo prepared. Yan ang gustong palabasin ni Inday dyan. Kami lang ang magaling. Si tatay ko lang ang magaling. Si Digong, ha, yan lang ang magaling. Wala nang iba. Eh di wow, eh di ikaw na. Oh, na-prank ka siya dito ka, Coffee. Binara siya ng isang mambabatas. Sabi ni Ortega, oh, headline to ng Manila Bulletin. Ortega asked VP Duterte. Pwede nyo check. What have you contributed to the country? Simpleng tanong lang yan, ha, sagutin mo. Ano yung naiambag mo sa bansa? Meron ka bang naiambag o wala? Yan yung malaking tanong dyan. Meron ba? Ako wala akong nakita na naiambag ni Sara Duterte sa gobyerno na ito, sa administrasyon na ito. Ewan ko sa inyo, kung meron kayo nakita, mga DDS, baka may nakita kayo. What have you contributed to the country? This was House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, the fifth very straightforward question to impeach Vice President Sara Duterte on Sunday, May 4. Ano ba talaga ang naitulong mo sa bayan bilang Vice Presidente? Mabilis sagutin yan. Wala.
wala akong maalala na nagawa ni Sara Duterte. Imbis na tumulong, parang puro gulo at pag-iwas ang naging ambag mo. Oy, correct. Dalawa to ha. Hindi ka na nakatulong, nanggugulo ka pa. Parang sa isang grupo lang yan eh. 'Di ba? Grupo ng, may project kayo. Yung hindi na nakakatulong, sana manahimik na lang. Ang problema, hindi ka na nakakatulong, magulo ka pa. Ayan ang karakter ni Sara Duterte dyan. Pasaway, pabigat. In the backdrop of his statement was the Vice President's renewed attack against the House of Representatives on the subject of the 2025 national budget and the administration congressman repeated challenge for her to answer the multiple allegations in her impeachment complaint. Wala kang maririnig na sagot patungkol sa confidential funds. O, imbis na yun ang sagutin niya, hindi niya masagot. Bakit siya umiilag sa mga tanong kung kaya niya sagutin yan? Dalawa lang yan eh. Either guilty ka o hindi mo talaga alam yung sagot. O dahil guilty ka, hindi mo pwedeng masagot dahil mas lalo kang mapapahiya, lalo kang malulubog. Ortega says Duterte's refusal to explain her actions is not just an insult to the members of the House of Representatives but a grave disservice to the Filipino people who deserve accountability and transparency from their leaders. Wala ka nang maasahan dyan kay Inday. Palpak talaga. Huwag na kayo mag-expect na maganda serbisyo dyan kay Inday. Pasensya na ha. Sa mga nagkakape, ako yung sinisipon. Isa pa. Yung issue ni Pulong Duterte. Ano na naman ang sinasabi ni Sara Duterte dyan? Political harassment na naman yan. O inaatake na naman ng mga kalaban. Yan na naman ang pinapalabas niya. So kasalanan na naman ng gobyerno na ito, kasalanan na naman ni PBBM kung bakit si Paulo Duterte kinasuhan dyan sa CIDG. Kasalanan na naman ni PBBM yan. Andyan ba si PBBM sa eksena dyan sa bar na yan at nang binibira ni Paulo itong bugaw? Andyan ba si PBBM? Bakit parang nasisi na naman si PBBM dyan? Ito na nga sinasabi natin, magaling talagang mag-plot twist itong mga tao na to. Basahin natin statement ni Sara. Every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Okay, himayin natin. Ang tingin ni Sara Duterte, kalaban sila ng gobyerno. So dahil may issue ang gobyerno na hindi mapaliwanag, sabi niya, maghahanap ng ibang issue ng kanilang mga kalaban sa politika. In this case, ang pamilya nila. Wow! Pinaganda mo, mama. Ibig sabihin, inosente si Pulong, kundi political harassment lamang po itong ginagawa ng gobyerno. Yan ang gusto niyang palabasin. Walang kasalanan yung kapatid ko dyan. Ang may kasalanan ng gobyerno dahil ginagamit si Pulong para pagtakpan yung kanyang issue. Huli na sa CCTV. Paano pa kayo lulusot dyan? Sapul na sa CCTV kung paano birahin ni Paulo Duterte yung bugaw. Tapos, pamumulitika na naman. So yung investigasyon ng CIDG ay pamumulitika na naman. Tapos ang sinasabi ni Pulong, they have to authenticate pa yung video. Fake pala yung video. Sige, sabi ng mga DDS, normal lang yan i-authenticate. Yes, sige. Pero halatang halata naman Bakit ganun ang reasoning nyo? Matagal na yung video, kailangan pang i-authenticate, wala pa kami natatanggap na report, etc. Ayun na lumabas na nga All over the news na wala pa kayo natatanggap, imposible yan. Anyari kay Sara? Tapos DDS ka pa rin? Kung paano binira ni Paulo Duterte, itong tao na yan, yes, bugaw o negosyante kung ano man yan, ipagtatanggol mo pa rin? Hindi ka ba mahirapan sa pagtatanggol niyan? Oy! Isip kayo dyan, mga DDS. Baka may problema na dyan sa iniidolo ninyo. I-assess ninyo. Diba? Kumalas na kayo dyan. Ginagamit na nga lang kayo dyan pinagtatanggol pa yung mali. Tama ba yan? Ay, nako. Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction, ka-coffee dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please, like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe. TikTok, click lang po ng subscribe. I'll see you in my next video, ka-coffee. Maraming salamat po. Bye-bye.